Rusty G. Kabado pa. So, ayun no. Halina't, samahan nyo kami. At kukunin na namin ang magiging bagong ride ni Joshua Castillo. So, anong alam nung... Ang alam ng driver, ako yung buyer. Kasi... Si Casti kasi, baka hindi na naman bilhin eh. Tsaka magaling tumawad si Ned eh. Negotiation, boy. As you can see, sa previous footage na nakita nyo kung paano namin kinuha yung motor ng isa naming kasama. It is actually a Keyway CR152 ulit. Actually, lahat kami before CR152 naka-Keyway. And, ayun. So, tawagin na natin kung sinong nagmamayari ng motor nila. Dino. Yeah, so hi guys, Jar, fourth member ng Baker Team. So, ngayon ako nag-5 kasi, sorry. Anyway, so, ayun, nakinuha yung motor mo September 2022. September 2022. And wala, hindi pa napalitan yung gulong, halos stock. Ang iba lang doon, handlebar. Tsaka yung lang, no? bullet pipe. At saka yung pipe, saka pipe na, bulahaw pipe. So, sa ngayon, ang estado ng motor mo, ano ng mga pinalitan natin dito? Isa natin sa taas siguro. Sige, simula tayo sa taas. Actually, marami na rin napalitan dito eh. So, start tayo dito sa bandang handlebar. So, itong levers natin, palit na yan, hindi na siya stock. So, Brembo levers. By Shopee Customs. By Shopee Customs yan. Ano pa? So, itong natin, side grips? mirror. Yeah, side mirror. Bar end side mirrors, galing Shopee rin. So, halos Shopee rin naman yung, yung build. So, ito rin, itong, natin, grips, galing Shopee rin. So, itong, natin, itong gauge is pinamod. So, pero ito yung stock na speedometer. Pero stock siya. Yan, tachometer. Speedo stock. Lang. Oo. Pinagitna natin. Kasi initially may case yan na plastic nasa gilid. Case niya siya. Nasaan na yung susian? Susian natin. Yan, pinalipat natin sa baba. Sa baba. Ilalim. So, grabe yung modifications na nangyari dito. Ito, Shopee rin halos, pero yung natin, yung mismong kabitan is pinamodify na kay Boogeyman. Kay Boogeyman. So, pinababaan natin yung signal lights, tapos ito, parang nakakabit na siya. Hindi siya yung Bakit mo siya pinamodify? Parang meron sa Shopee na plug and play lang. Bakit itong bakit modify? Bakit pinamodify? So, lang din, siguro nakita ko rin sa mga ibang build. So, nastigan ako. So, ang gusto ko kasi parang medyo maliit. Parang gusto ko lang medyo iba. Pinababaan ko ng konti. And to add, siya, bottom mount yung headlight. Bottom mount yung headlight. Kaya, ang Keyway kasi, mounted siya dito. Kaya siguro kailangan ng modification. Which is, ang ganda rin ng kinalabasan. Okay, so sa bandang likod naman tayo. Ang upuan is di na to stock. So, naka-mod siya. Pinaputulan siya actually. So, 23 na lang ito sa fix. Naka-fix na ito eh. So, 23 itong sukat ito. Pinaputol natin. And para sa mga viewers natin, estimatedly parang nasa 27, 20. Basta mas mahaba dito yung stock. So, ang diniskarte, gumawa siya ng U-bend. Nagpagawa ng U-bend si Casti. Then, after U-bend, nagpa-upholster siya ng upuan na 23 inches. Itong upuan din, custom made din itong upuan. Yung design nito is, ako lang namin nagsabi. Parang gusto ko kasi medyo manipis. Hindi siya medyo makapal. Pero, medyo brat sa comfortability naman, okay naman siya actually. Hindi mo naman mararamdaman na sobrang nipis. May mararamdaman ka pa na. Buwan ka pa namang cushion na foam. Sa likod naman, yung taillights natin is ganun pa rin. Shopee Customs. Alam ko ito pinamod ko. Itong bracket. Itong bracket kasi parang gusto ko litaw yung taillight natin. So, medyo litaw nga siya. Parang nakaumbok siya palikod. Tsaka to add na rin sa mga pagsha-Shopee dyan, ang pinaka-challenging na part is kung saan nyo ikakabit. For example, pag bumili lang kayo ng ganitong taillight, wala naman yung kasamang bracket. So most probably, gagawa nyo ng diskarte or papagawa nyo ng bracket mismo.
Pero kung marunong naman kayo na lang para tipid-tipid din. Pero syempre, quality-wise, hindi siya ganun. So, ano rin siguro ang downside ng Shopee Build or pagbibili kayo. Ano rin siya parang walang warranty. Tsaka testing rin. Minsan kasi, minsan di kasha or minsan trial and error. Trial and error yun, tamang word. Maghanap rin kayo ng inspiration siguro sa build niyo. Kasi yun yung pinaka-aim yung gusto ko maging itsura ng preference-wise. Preference-wise. So, dito naman, tire hugger. Custom din to. So, yeah. Ito, ano to signature to ni Boogeyman. Single arm. Sa isang gilid single arm na tire hugger. Tapos yun, pinakabit natin yung plaka sa mismo tire hugger. So, parang yan, lowered yung plaka niya. Kung mapapansin nyo rin, sa stock ng Keyway, may siya dito parang cover. Doon kasi yung battery. May flarings. So, ang battery nito, nasa ilalim na ng mismo upuan natin. So, custom rin siya. Pina-mod din siya. So, tago siya. Tapos, battery natin is gel type na. Tama? Gel type. OD. OD. Gel type na siya. Tapos, kasi ang forma ng battery is nakahiga na. Ang stock kasi niya nakatayo. Bakit ganun? Ba't kailangan nating update ng gel type? Kasi yung stock niyan yung tinutubigan. So pag hiniga mo siya, alam ko may matatapon or something. So ang in-advise sa amin i-gel type para kahit anong position pwede. Mas malinis kasi. Malinis kasi tingnan yung tsaka hindi madaming kalat. Tsaka parang medyo naked yung look niya. Mismo. Kasama rin dito, napansin ko yung seat pan. Package siya pag nagpagawa ka ata ng battery packs. And ang purpose nun para hindi malagyan ng tubig. Or hindi matapunan ng tubig yung upuan. Lahat yan, yung both natin rims ay from Goma, yes. Bagot yan, brand new yan. So, SPD rims, harap is 2.5, likod is 3.5. Ang Goma natin is 4, ang likod is 4.5. And okay lang bang i-share natin ang height mo? Kasi yan ang laging tinatanong Kung abot ba, tingkayad ba, mahirap ba? So abot naman, height ko is 5'5", 162 cm. 162 cm. So yeah. Flat foot? Flat foot to. Flat foot. So ito, at malaking factor sa seat height, syempre, ang napansin ko, mahaba yung swing arm. So nagpa-extend ka rin ng swing arm mo, no? Na-extend yan ng 2.0 inches. 2 inches. 2 inches, yeah. Ang usual kasi na ginagawa sa mga nagbo-modify na nakita ko sa ibang mga custom shop, pinuputol nila yung tube, then dadagdagan nila ng tubo, which is atras naman yung mount ng spring. Ang nangyari sa motor ni Josh, dinagdagan lang yung bracket mismo dito. So hindi umatras yung spring, pareho pa rin yung stance niya, yung tindig niya. Hindi siya mataas upuan or hindi siya mahirap upuan. So yung iba kasi, pag inatras mo dito yung mount, ang tawag dito ng shocks, paglalagay ka na ngayon ng extender. So pag naglagay ka ng extender, tataas yung upuan, mahirap siyang sakyan. Which is, pwede nyo yung silipin sa previous video natin, yung unang yung motor ni Charles, naka-extender. Pwede nyo silipin doon. Dito yan lalabas or dito, kung saan ilalagay. Basta tignan nyo na lang. So, okay, going back to Sir Josh, ano pa bang mga in-add natin dito? Ito, tingin ko, nag-add ka rin ng air filter. Air filter. Yan. Shopee rin to actually, mushroom siya. So, hindi naman, yung pinayos ko to actually nung tinanggal, hindi naman siya advisable na magkaganto. Pero, binili ko na rin kasi dagdag forma na rin siguro sa motor. Tsaka for safety rin siya actually. Mamaya, kung ako, pag-trip ako, kay Joshua to, barilin ko ng tubig yan. Actually, pag wala siya nga niyan, sobrang open siya. So, ito, safety purpose na rin talaga. Pero, siguro na rin kayo, pili kayo ng maganda bagay sa motor siguro. Dagdang rin kasi, aesthetics, tama. Yun. So, sa naman, pilotin din natin yung edition ko. So, ito yung brand natin. From Shopee rin. So, ako naman na din nagkabit niyan. So, madali na naman siya ikabit. Siguro load na lang kayo din sa YouTube. Nung nagpalit ka ng ignition coil, may napansin ka bang changes sa takbo? Oo. Malakas na yung hatak simula na nag-change ako ng ignition coil. Actually, yung rin naman ito, naka-change na rin. Yung spark plug? Mismong spark plug. Nakabago na rin yan. Kasama na rin nung pinapag ko.
So, ang changes talaga, lakas ng hatak, first gear pa lang. Hindi ka na talagang random mo na yung hatak. Kasi nung dati, nakukulangan ako parang nabibitin. So, tinanong ko nga si Ned kung anong changes nung nagpalit siya. So, inano ko na rin, bumili na rin ako, try ko palit. So, yun nga, tama. Lumakas yung hatak niya. Carb, palit tong carb eh. So, ang nangyari kasi dyan is, hindi na siya matono. So, napotok siya lagi. Nagbabackfire. Nagbabackfire siya lagi. So, dinala ko to sa moonwalk. Ang suggestion sa akin is, palitan na talaga yung mismong carb. Kaylin? Yung pan-TMX? Pan-TMX, Honda TMX. So, sinabi ko naman, nagtanong rin ako, wala namang magiging problema. So, fit naman daw talaga siya. So, nung install, wala naman. Yun, okay siya. So, wala nang backfire. So, parang halos kasi, every 2 weeks ko laging pinapatono to. So, okay, yung na ako, parang medyo sabi ko baka may problema na talaga. So, yun, nung pinalta naman, ayos. Wala na siyang backfire halos. So, yun. Hindi na ako na lagi nagpapatono. And additional na pros din, kasi yung previous motor ko, ganyan din yung pwede mong i-vouch to kung tama. Kasi sa keyway, pag i-start natin, usually binibigyan pa natin ng konting gas. Pero pag nagpalit ka ng carb, 1 click na lang, kahit pindutin mo lang yung yung electric start. Natin. Ayan. Pakita para actually, tama yun. Kasi, nung nahirapan ako, yan, tama. Hindi na siya laging, pag na-start mo nga siya, bibigyan mo siya lagi ng gas. Sige, try natin, okay? Yan. Ayan. So, kita nyo naman. 1 click lang. One press lang, start na. Meron kaming na-experience before ito. Actually, before modification or during modification ito. Hindi pa tapos. Nakiusap si Cassie, samahan ko siya sa kilala naming mekaniko. Then, nagulat na lang ako. Naka-convoy kami. Papalit ka gulong. Oo, tama. Papalit ka gulong. Nagulat na lang ako. Siyempre, karga-karga ko yung gulong. Naka-kotse. Nagulat na, wala na siya sa likod. Then, tinawagan ko siya. Pagkatawag ko sa kanya, ayaw mag-start ng motor ko. Problemado. Binalikan ko. Pagkabalik niya, pagkakita ko sa kanya, wala, pagod. Siyempre, galing trabaho. Suko na, parang gusto na itapon yung motor. Nalala ko to. Ang pinaka-problema lang, kaya hindi niya ma-start. Actually, trinay niya na. Kickstart, push start. Tinulak mo ba yung kinadjut mo rin? Lahat na trinay. Lahat trinay niya. Ang pinaka-problema, nakapatay lang yung yung kill switch. Nakabukas yung kill switch. So, hindi talaga magsistart. Tsaka ito, naka-disconnect yung mismo niya. Ito. Mismo. Dito yun, sa clutch. Disconnected. Wala problema. Nung pagkakita ko doon, sabi ko, Okay. So yun, pinababa naman tayo itong tambucho. Yan, sabi nga namin, nakuha na namin siyang ganyan na bullet pipe na. So wala namang specific changes na siguro thermal wrap lang. So Shopee rin naman yan. Ako na rin nagkabit, madali naman siya ikabit. So ingat na lang kayo kasi Makati. Sobrang cutting yan. So na lang din siguro. Gloves or rin, siyempre. Tutorial na siguro pag first time yun siguro. Yun. Ang mapapansin nyo rin pag naka-thermal wrap na sa una, uusok yan. Kasi parang sinusunog pa yung mismong thermal wrap. So, huwag kayong magpapanik. Pag umusok, lang yun, sinusunog yung mismong thermal wrap. So, yun, siguro pag kaabit nyo, nyo muna, ihayaan nyo muna tumakbo, or nyo muna, test drive. Yun lang naman. Parang pansin ko, hati ang opinion ng mga nagka-cafe racer, nagmo-mod sa thermal wrap kasi nakakasira daw ng tambucho, ng elbow, ng kakakalawang. Ang masasabi ko lang dyan kung mukha naman siyang maganda, ako personally naka-thermal wrap, pero yung elbow ko nun sira na, kaya tinhermal wrap ko na lang. So for preference, pero aralin yung maigi kung anong, syempre, future-proofing ng motor, much better. So yun lang, napansin ko lang din. So preference pa rin ng mananaig. May isa pa pala. Ayun. Yung sprocket. Sprocket natin is 16x48? 16x48, tama. Kailangan din siyang paltan kasi na-extend na nga yung mismong swing arm natin. Lumaki yung gulong. So, yun lang naman yung halos nabago dyan. Kasi pag yung sprocket, maintain mo na stock, hirap na yung motor. Ganun na mangyayari. So, eto, nagpalit ka ng gulong, malaki yung gulong mo, yung diameter, lumapat. Mag-compensate yung sprocket,
So kaya kailangan mo rin siyang ihabol or i-adjust. Ito 16x48, no? Tapos yan, bago rin yung kadena. So kailangan. Nakaset naman set yung actually. Chain and sprocket. Online ko rin yung nabili. Yan, in addition pala, hindi namin nabanggit kanina, is itong rayos is balit din. So kasama na siya sa mismo yung pinabil dating tong gulong. Rims, itong goma, tapos yung rayos kasama na. Ayun, last week we attended yung Makina Motor Show 2024. Welcome to another episode of Taste Ride PH. Today is the last day of the 2024 Makina Motor Show here at the SMX Convention Center in Pasay City. Hey, Taste Ride PH, shout out to you guys. Keep it up and yun, maraming salamat. Thank you, sir. Thank you so much. Ganda ng event, sir. Salamat. So, ang ganda ng presentation. It was a successful event. Tama. And solid mga motor. gaganda, no? Motor ba magaganda? Yung mga model ng motor. Ayun. Yung mismong model ng motor. Mga model ng motor. So, ayun, kung gusto nyo malaman yung mga bagong classic na big bikes, pwede nyong panoorin to or dun sa description, may link dyan na pinunta namin yung Makina Motor Show 2024. Nandun lahat ng magagandang, actually 2024 models ng Honda, Truxton, Harley, So, and mga ano pa ba? CF Moto, ano pa? Harley Davidson. Included doon yung features, mga bagong features, and syempre yung presyo ng motor. Ano bang mga una natin tinitingnan? Syempre yung price range. So yun, natakal natin yung changes, updates ng motor ni Casti from stock to So ano bang mga maipapayo mo sa mga gusto ring sumabak, sa mga beginners na gustong sumabak sa upgrade or paggawa ng Cafe Racer? Siguro sa beginners, mapapayo. Actually kasi ako, nung una pa lang, ang bibiling ko dapat is scooter. So wala pa ako talagang plano nung 2022 bumili. Ang plano ko talaga 2023. So, nangyari kasi talaga is, kayo bumili kayo ng lahat kayo na Kiwi na actually. So, ayun, siguro ang ginawa ko kasi, nagtanong-tanong ako sa inyo. So, kamusta ba? Or okay ba mag-manual for starters? So, yun. In a way, nabudol din ako. So, yun. Plano ko rin kasi dapat is brand new. Brand new yung plano ko eh. Ang inisip ko rin kasi is i-modify siya. So, inisip ko yung gastos rin in a way. So, ang ginawa ko is ayan, siguro nag-search din ako. If ever magbabrand new ako, so naghanap rin ako ng mga second hand. If ever nga, i-continue ko siyang i-mod. So parang ang magiging ko nun is, yung gagastusin ko sa brand new is mas malaki if mo-mod ko. So ang ko talaga nun, ang prior is maghanap ng second hand na running condition tsaka hindi masakit sa ulo. Well, actually, ang kwento niyan, 4 kami naka-keyway. 2 sa amin, nag-brand new. And 2 kami na naka-second hand. Tama. Ang katwiran ko nun, ako actually ata nagsabi sa'yo na mag-second hand ka na lang kasi nga mas tipid. Although, may cons pa rin kasi hindi mo alam kung naingatan, hindi mo alam yung history. Mismong condition ng condition. motor. Though kung budget-wise, kung iisipin mo yung budget, mas makakatipid ka kasi magkano mo nabili yung motor mo. Less than 20k. Tapos sabihin mo, modifications mo nasa 20k. Sabihin mo 30k, sagad-sagad lahat. Total, parang umabot na ng 50k. Meron ka ng, napakagandang motor, which is pag brand new, magkano ba keyway last time, 2022? 68? Sabi mo 70, kasama yung rehistro and others. 70,000. On top of that, syempre yung upgrades mo pa, abutin ka ng kulang-kulang 100. So yun yung mga ipa-factor out. And ang katwiran ko nun, imo-modify mo, sayang yung sayang yung pyesa, sayang yung mga tatanggalin. Brand new na gulong. Kasi brand new eh. Oo. So lang talaga siguro, preference na lang if baging kayo maghanap ng second hand or gusto nyo talaga na brand new. Since kunyari, first bike nyo, may sentimental value sa'yo siguro. Yun. And check your budget pa rin. Check your budget. Budget talaga ang budget ang Ako kasi, personally, nung binili ko yan, wala rin naman ako alam sa motor. So, lang, ang pinaka-basic kong siguro alam. Yung mga scooter talaga, ang
di ko lang talaga is manual. Tapos sa kung technical side naman, wala rin naman masyadong alam. So, ang ginawa ko talaga is tanong-tanong, ganyan. Search ka na lang talaga. Diyan naman yung Facebook, YouTube, mga ganyan. We have the resources naman online. Siguro nung binili ko siya, doon lang talaga ako nagkahilig. Kasi nandun na nandun na sa yung motor eh. Mismo. So, iba kasi yung nandyan na yung motor. So, naalagaan mo na. Tapos, nakikita mo na siya. Doon ka din siguro nagkaka-interest. Pero nung binili mo ba siya, marunong ka na mag-manual? Hindi actually. So, anong naging diskarte mo nun? And hula ko, wala ka nag-lisensya nun. Nung binili mo motor. So, yun nga nabanggit kanina na wala nga akong lisensya. Inisip ko kasi nun talaga kasi wala akong lisensya. Sino magdadrive? Tapos yun, kinusap ko sila, tropa. Kung pwede ako samahan, kunin lang yung motor. Atin lang sa bahay. Mahan natin. Nakita nyo sa unang footage, hindi ko sure kung nandun pero kung nakita sa unang footage, ang nag-drive doon si Cortez. Oo, si Cortez. Tapos kami nandun sa kotse. Basically, hindi ka pa marunong nun no? Wala talaga, hindi pa talaga ako marunong mag-manual. Ano pa ako nun? Pinapag-break ko pa yung sapatos. Sobrang bisikleta. Sobrang kabado sa nung under na. So, for you, as a first time na magkaroon ng manual, ma-advise mo ba yan sa beginner? Kasi feeling na-drive mo naman di ba? Siguro okay siya. Pag mag-manual ka kasi, pag nag-manual ka na sa una, so madali na lang yung mga automatic. Kahit sa kotse naman Tapos kung naman, okay din. Wala naman ako naging problema dyan. Siguro una, mamatayan ka naman. Siguro, naman yun, natural na yun. Kahit mga bihasa na, mamatayan pa rin. Pero sa history mo ng may ilang taon mo na itong ginagamit. May history ka na ba ng tinirikan? Tinirikan muna. Walang yan, tinirikan. Siguro, ang tinirikan lang ako, wala na akong gas. Ayun. Kasalanan yun ng driver. Hindi kasalanan ng motor. Ako na actually may mali dun. Pero yung tirik na yung mga problema talaga sa makina, wala. No? Actually, kaya nga grateful din ako kasi isipin yung second hand. Tapos di naman ako binigyan ng sakit ng ulo. For beginners, masasuggest mo as a beginner bike or first bike ang Keyway? Oo, masasuggest ko na kung gusto nyo mag-classic na look or manual na motorsiklo. Okay tong Keyway since budget friendly din. Kahit i-modify mo brand new. So, kayo na rin bahala talaga sa budget. So, ang riding experience naman, okay talaga siya. Wala naman akong naging problema dyan. Pero kung kung daily, pwede rin siya daily. Kung ganito lang, mga streets lang, mga city ride. Wala naman problema. Hindi naman din kayo masyadong mapapagod. Pero feel ko ang downside niyan hirap kang mag-angkas ng bebe mo yun. So, ang downside niya siguro since putol nga yung putol na yung natin, yung upuan. Tapos, medyo yung upuan din, hindi na siya ganun ka-comfy since preference ko rin siya. Mahirap talaga mag-angkas dyan. So, kung mag-aangkas kayo, siguro parang tamang-tama, sakto-sakto lang kayo sa upuan. Ilan ba balak mo i-angkas? Siyempre, lang. Isa lang. Siyempre, isa lang. Ayun, guys, again, we're Taste Right PH. Ned here with Joshua. Nice. Then, sa mga nagbabalak dyan mag-build, kung may mga questions kayo, bato nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin namin yan. Ipunin namin yung mga question nyo. Meron kaming segment na gagawin for you guys. Kasi napansin namin, ang dami nagtatanong. Paulit-ulit. So, ayun, napansin namin, gagawa kami ng bagong segment. So, sasagutin namin yan sa segment na yun. So, like and subscribe na rin. Yun. Para nasagot namin yung mga tanong. So, abangan nyo ang aming video pagdating na 500 subscribers. We're planning to have a raffle. House and lot, Trapstone. And pagdating na 500 subs, maglalabas kami ng mechanics for our raffle. And pagdating ng 1,000 subscribers, syempre, doon kami mamimigay. So, ito. Yung Keyway nga pala. Kaya namin pinapresent to. Ito yung grand prize. 1,000 subscribers, ipaparaffle namin yung Keyway. Yung Keyway. Kahit ayaw nung may-ari, wala siyang magagawa. Ibigay namin sa inyo. Gusto nyo pati yung may-ari, kunin nyo na joke lang. Pero legit yung raffle by 1,000 subscribers. So, continue to subscribe. And again, thank you for the support. Yun lang. Again, Taste Right PH. Ned here. Josh here. Josh. So, there.